ano pa magiging speaker puti kung di natin papaandarin yung relay na yan. Shoutout mga ka-difficulties, welcome back to my channel. May gagawin tayo ngayon, Kibler na model GX. Yan, Kibler GX 3UB Pro Integrated Amplifier. So ang issue nito, basahin natin. Paki-check yung fan, humihinto. Merong pamalit dyan, palitan mo na. Pangalawa, merong power pero walang sound. Baka nag-overheat dahil sa fan. Thank you from Kuya Rodel. Yan, shoutout sa Kuya Rodel. So ngayon, nilagyan na natin ang output yan. Tapos may input tayo. Ayan, meron tayong input A. So naka-under na yung ating USB. Tapos power on natin, nakasaksak na yan. Tapos yan, walang narinig na boses, no? So ibig sabihin nito, may power siya. Nasiselect, tama naman yung source natin. Source A tayo, ayan, source A, walang sounds. So check natin bakit ayaw nang tumunog nito. Okay, so ayan na, nabuksan na natin. So unang-unang gagawin natin, i-check natin kung wala bang mga sunog na parts dyan. So visual inspection muna tayo. Sa output, mukhang wala namang nakitang sunog. So mga bias sa preamps, wala naman din. So dito sa preamplifiers natin, wala naman tayong nasilip na problema. So ganito gagawin natin. Tingnan natin kung pumitik ba yung relay na yan. So papaandarin lang natin, no? Check natin kung yan, ka-power on. So wala tayong napansin na pumitik, no? So pagka ganyan, dalawa ang pwedeng dahilan bakit hindi pumitik yan. Una, nakasense siya ng DC sa output natin. Pangalawa, may problema siya. At minsan din may problema sa sensor niya. Hindi siya akala niya may DC lagi, wala naman palang problema rito. So check natin. Tingnan natin kung meron bang DC out. So set natin to ng yan, DC. Nakaset na yan ng DC yung ano natin, tester natin. Lagay na lang natin dito para ano, malinis. Okay. So yung isang test probe natin, naka-connect na yan doon sa negative side, nakaipit doon. Ganda ko na yan. Tapos check natin kung yung output niya meron pa siyang masense. So ikutin ko lang, no? Wait lang. Okay, so ayan na, nakapwesto tayo. So ayan, titingnan natin itong emitter. So yung emitter, check natin yung emitter. Yung pinaka dulo, yun yung emitter. So check natin kung wala bang DC na lumalabas. Yun, nasundot na natin. Yung tester, wala namang nasukat na DC. Yan. Sa kabilang side, mag-partner lang naman yan. Saka yan, dito tayo sa kabilang side, kabilang dulo. Yan. Titingnan natin. Ingat lang kung may masundot na iba, pwedeng mag-short yan. So wala rin tayong na-sense na DC, oh. Maandar yung unit natin. Tingnan natin kung may signal ba siya. Ito, gamitan natin ng output tester. Set lang natin to sa 10. Ayan. Tapos check natin yung emitter ng kabilang side kung meron bang output. Ayan. Check natin dito, no? Base tayo para mabidyo mo. Ayun, meron siya. Masyadong malakas yung volume. Meron siya signal na pumapasok, no? Ayan, so may signal siyang pumapasok, oh. Ibig sabihin, tumutunog ang amplifier nito sa kabilang side. Dito, check natin. Ayun, meron din yung kabila. Ayan, oh. So, ibig sabihin, gumagana yung amplifier natin, yung relay ang hindi nag-on. So, check natin yung circuit dyan. Isa-isahin natin yan. I-trace natin kung ano yung mga problema. Para malaman natin kung bakit siya hindi na i-detect. So, kung i-rerekta natin yan,
malamang tutunog yung speaker. Kaya lang hindi natin gawin yon dahil pilitin natin paanda rin yan para bumalik sa normal. Paano pa magiging circuit protect siya or speaker protect kung hindi natin papaanda rin yung relay. Yan, binuksan na natin, i-check natin yan. No? Hinangin natin tong mga bitak na yan. No? Okay, isang dahilan yan kaya hindi pumitik yung relay. So hinangin natin isa-isa yan. So tapos testing natin. Kasi bakit ganon? Hindi siya nagbubukas o hindi nag-o-open yung relay. So yan, left and right yan na drivers ng amplifier natin. Okay, so ito hininang na natin yan, wala pa rin. Ngayon ang ginawa natin, hinang natin yung diode galing sa left at right. Tapos itong sensor na yan, yung 56K left and right, para hindi siya kung just in case may DC, yan niya, sense niya. So ngayon nakahang na yan, nakahang na rin tong dalawang diode, left and right, ayaw pa rin umandar ang ating relay. So ibig sabihin, ang problema nito sa relay circuit. So susuyurin natin yung relay circuit na yan, bakit hindi siya makapagpaandar. Check natin yung 9015, tapos yung 5551, and then itong 9014 na magkatabi. So ngayon na-check natin na yung isang 9014 dyan, yung banda dito sa kabilang side, leak na siya. So ibig sabihin may problema na yon. So okay yung isang 9014, okay ang 551 saka 9015. So bukod tangi yung isang 9014. So ito, so kabilaan na yung reading nito 9014. So papalitan natin yan. Ngayon pagka tumino yan, ibig sabihin ang issue natin kaya hindi siya tumunog, yun lang 9014. So hanap lang ako ng pamalit, tapos ihinang ko na yan dyan isa-isa. So hindi ko na pinakita kung paano ko siya troubleshoot, kundi ang ginawa ko na lang dyan ay iniisa-isa. So pinaliwanag ko na lang sa inyo para kung halimbawa maka-encounter kayo ng ganitong klaseng model, yung problema lang niya, walang problema yung output kundi yung driver natin sa relay. So ito may naisa pang natira tayo. So check ko rin yan. So yun yung nag-iisa, yung pinaka main drive natin sa ating coil. So pagka nasettle natin na okay yan, ito lang talagang bukod tanging isang 9014 ang sira. So gagana na yan. Ito yung check natin na sinabi kong may tama. 9014 ay NPN. So base nito gitna. Yan may reading. Yan, tapos yung emitter to collector, ayun, may reading na rin baliktaran. So ibig sabihin nito, ayun, may mga leak na siya. So hindi na to obra, sira na yan. So yun yung papalitan natin. Okay, stop. So napalitan na natin lahat. Yan, napalitan na rin natin ang output. Tetesting na natin. Tingnan natin kung pipitik ba yung relay na napalitan natin yung 9014. So ang pinalit ko sa 9014 is 5551. Okay naman yan, pares lang sila, pares yung configuration. Try natin. Yun, kung narinig nyo, pumitik na yung relay. So ibig sabihin pagka ganito na pumitik, tutunog na to, tiyak. Okay, so yan na, nalagyan na natin ng input. So USB nya. So tingnan natin. Ayun, okay na. So ang problema lang pala, pagka hindi mo maunawaan talaga, mabigat yung trouble. Kasi akala natin sira yung amplifier output niya. So hindi, ang problema lang niya yung control doon sa relay. So yun lang, maraming salamat sa panonood at shout out sa lahat ng taga-subaybay. Ingat-ingat po.